Good morning, church. Good morning, Life Giver Binyan. Hey, you know what? I have an encouragement sa ating lahat. Naisip niyo na ba? Minsan ba napatanong na kayo, bakit ako mag-worship? Bakit ako magtataas ng kamay? Bakit ako kakanta? Bakit ako mag-show up even though I am not really happy? Sino dito araw-araw masaya siya? Sino dito nakakaranas din ng kalungkutan? Lumakas yung amen, no? Okay? You know, that's the reality of life. Listen, hindi tayo laging okay, tama? Pero bakit? The Bible teaches us, it tells us na kahit anong mangyari, always worship. Even if you're not okay. Bakit kaya? Because you know what? The truth is, yung joy, hindi siya manggagaling sa feelings mo eh. Yung joy, hindi manggagaling sa kung anong estado mo. Yung strength, hindi manggagaling sa kung anong estado mo. Manggagaling siya sa Panginoon. Alam mo, sabi ng scripture, the joy of the Lord is our strength. So as long as hawak ka ng Panginoon, as long as you are in the will of God, you are serving, you are doing your devotion, you are praying, alam mo, yung joy nasa iyo pa rin yan. Kaya mo pa rin ngumiti, kaya mo pa rin sumayaw even though you are facing any kind of struggle. You know what? Ito pong kakantahin natin na song. It's a new song. It's called The Joy. The other night, let me just share. Pinapakinggan ko siya. The other night, hindi talaga, wala ako sa ulirat na sobrang gusto kong magwala, umiyak and everything. Pero you know what? Joyful song, umiiyak ako because the Lord really spoke to me. Sabi niya doon, the joy of the Lord is my strength. So even if I am not okay, as long as alam kong sumusunod ako sa Panginoon, I can have joy. And it's not about my feelings. It's about the will of God. So pwede, sino dito handa siyang magsaya sa presensya ng Panginoon? Come on, let's go! Oh, oh. The day you made, so I'll rejoice and be glad in it. This is where I believe, this is where I believe you are more than enough, you're more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. You are resting in your presence. I have everything I need. Come on, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. Because you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength.
of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 so let it rise up. Come on, let's raise our hands like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit. Oh, 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 come on, let's sing the joy. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 come on, let's clap our hands for Jesus. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, let's declare. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, let's joy. I've got the joy. Joy, I've got the joy. Come on, you declare it. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. Come on, I've got the joy. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Oh, 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 I've got the joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. One step ahead. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why not? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing
sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed. I'm not ashamed. I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the world calls foolish, you call freedom. And I won't hold back anymore. Oh, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. I've got Joy in the sunshine, joy in the rain. you keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. One. Hey, hey. Oh. Sing, I've got joy, joy, joy. Saan? I've got down in my heart, hallelujah. Come on, you declare, I've got joy. You know, lower. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart. Kung gaano ka kasaya sa Panginoon, ganun ka baba. Pwede ba? I've got joy, joy, joy. Down in my heart, yes. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Minsan pa, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, let's say, I've got joy in the morning. Joy in the evening, you keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. For the last time, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Yes, Lord. Yeah. Come on. Give the biggest clap and the biggest shout, Jesus. Hallelujah, Jesus. Truly, yung kasiyahan na nakikita namin, na naranasan namin sa presensya mo, cannot compare to whatever it is na pwede naming maranasan sa mundo. Salamat, Panginoon, because you restore us. Salamat because paulit-ulit, you give us strength and you give us the joy, Lord God. We have this assurance na anytime na lapit kami sa presensya mo, there is restoration. There is revival. Come on, just be in the presence of God right now with your own voice, with your own mouth, with your own heart. You can pray. Kung ngayon ka lang ulit lumapit sa Panginoon, sulitin mo. Kung ngayon ka lang ulit nagkaroon
ng encounter sa Panginoon. Sulitin mo. Kung matagal kang nawala, napagod, magpakumbaba ka ngayon sa Panginoon. Lord, the cry of our hearts is that we need you. You are the one thing we need. Jesus. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my
just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you. 'Cause there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. There is no greater. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Yes, Lord. Wala kaming ibang hahanapin kundi ang presensya mo, Panginoon. Puno man kami ng mga pinagdadaanan. Meron man dito, Lord, mga anak mo na merong dinadaanan, merong pinapanalangin. But aside from that, Lord God, ang pinakahahanapin namin ay ang presensya mo. Ito ang panalangin namin. We just want you, Lord. Punuin mo kami sa araw na ito. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. Ayan, good morning, Life Giver Church. Ayan, sige, bati mo naman yung katabi mo ng good morning. Ayan, and let's appreciate as well yung ating worship team, no, for leading us and preparing our hearts na ma-encounter ulit ang Lord ngayon. Ayan, by the way, my name is Antea Gualberto, a mother and happily married to Joms Gualberto, a full-timer in our church. Ayan. So, ngayon po dadako naman po tayo sa second form of worship, which is giving. Alam niyo po, for us, giving is a sacrificial. It is not easy. Yet, we always choose to obey and honor the Lord. This has been our practice ever since we placed our faith in God. And it is only by His grace that we able to give our tithes even our toughest time. As the verse says, Matthew 6:33-34, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Sa pagsasama namin mag-asawa, kita namin dalawa kung paano mag-provide si Lord. 1 year na unemployed, yet God sustains us. I saw how the Lord provide through my husband sa life gift niya and even sa small business na meron siya. Well, in fact, minsan lang naman siya merong order at mga client or project. Pero sa tuwing darating si Judith or si Judy, ayan, biglang nagkakaroon siya ng project. Grabe talaga si Lord. Sobrang timely siya. Ayan, and ito din yung source namin to support our life group.
labs. After 2 miscarriage and being tagged as APAS patient, I see it very low or chance na magka-baby agad. At grabe din ang magiging gamutan kung sakali mag-plan ulit kami. So therefore, kailangan ulit namin mag-ready, mag-save, in case na magplanuhan ulit namin magka-baby. Pero alam niyo po, iba yung plano ni Lord. September last year, God surprised us when I realized that I am pregnant during my pre-employment physical exam. Alam niyo po, nakakaba at nagtatanong kay Lord, Lord, paano po at bakit ngayon kung kailang sahig po yung savings namin? Again, yung mga oras na ito, wala kaming ginawa kung mag-asawa, kundi ipagkatiwala muli sa Panginoon. Lahat ng posibleng maharapin namin. Ang mahal ng gamutan actually sa pagbuntis ka, adding up more medication to support yung currently na status ng condition ko, yung health ko. And plus, more monitoring to different specialists para lang to support din yung development ni baby. At I remember isang doctor na nagsabi sa amin ng immunologist, alam mo, kahit maggamutan ka pa, minsan hindi rin talaga magpo-progress. Yes, things seems impossible for us, but God is with us. He carried us through. Impossible na magkaroon ng mag-work, impossible na magkaroon ng work dahil nga pregnant ako. Yet God gave me the opportunity. Finally, after 1 year, nagkaroon na rin ako ng work. Kung sa panahon na napaka-imposible. April 30, our breakthrough came when I firstly heard her cry. We successfully delivered our precious baby. It was CS actually. At alam niyo po, sobrang by faith yung decision na to. Sabi ko sa doctor, sige po, Doc, CS na tayo. Alam niyo po, pagkabigkas ko na yon, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Alam ko po, kita niyo po yung situation namin. Pero alam niyo po, nakalabas kami ng ospital, na-discharge kami ng ospital ng walang alalahanin. Thank you sa support ng family namin. At kita din namin how the church support us. At kita din namin yung mga friends namin who constantly checking on us. And by the way, salamat po sa mga prayer warriors namin who stand with us in prayer. Grabe po talaga mag-work si Lord every time we pray together. After maternity leave, hindi ko rin namalayan na 1 year na rin pala akong magka-work. Actually, imposible na sa akin magka-work pero bigla ako nagkaroon ng work. Truly, God is good, the provider of our family. I encourage everyone, let's be faithful in our giving. Kasi God promised that He will take care of us. And to God be the glory. Ayan, sige, palapakan po natin ang Lord. Ayan. Sa upuan po natin, meron po tayo dyang envelope. Sige, taas po natin. Sige, pray po tayo. Father in heaven, O God, what a precious moment, Lord, sa mga oras na ito, opportunity na may honor ka namin po muli sa financial na meron kami, Panginoon. Lord, you may find this pleasure, Lord, sa mga oras na ito, mag-glorify ka namin, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po ang kailangan ng lahat, O God. Pero alam namin, Lord, sa mga oras na ito, tinutugunan niyo na po ito. For we know that you are a great provider sa bawat isa. Lord, bless niyo po yung bawat isa, lalo na po sa mga gawain nila, sa mga trabaho nila. Flourish everything in them, O God. Lord, as well as we pray, Lord, sa mga taong hindi pa kumakapagbigay. Lord, I pray, pakita niyo po kung gaano kakatinding Diyos. Pakita niyo po kung gaano kaka-powerful and loving, Lord, sa bawat isa na hindi niyo po kaya pabayaan ng kahit sino man ng mga anak mo. Again, Lord, maraming po salamat. We praise you in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Sige. Church, alam ko, sobrang ready tayo ngayon. Di ba? Let's ready our Bible, pen, and notebook. Ayan. And it's a privilege for me. Ayan. Sige. Sorry. Nagmamadali. Ayan. So, sa online,
hello po sa inyo dyan, sa magbibigay, maibigay yung inyong tithes and offering. You may send your tithes and offering to our UB account and GCash. And ayan, sige. It's a privilege for me na ipakilala sa inyo ang ating speaker for today. Ayan, alam niyo po, kahit saan siya magpunta, ramdam niyo po yung fire. Nagiging on fire yung mga tao. At hindi lang po dito sa Pilipinas, no? Grabe po Pilipinas na tayo. Bakit hindi? Di ba? At pwede rin to sa maging national na rin. At alam niyo po, hindi lang to basta dito lang sa Pilipinas, no? Siya din ay, overseer ng North and South District. Sige, wag na natin patagalin. Alam kong sobrang excited tayo. Let's welcome ang tatay ng Life Giver Binyan, Rev. Jan Ocampo. Thank you so much. Good morning po, everyone. Amen. Pakingitian mo nga yung katabi mo. Ayan. Alright. Tayo po excited ulit sa umagang ito to hear from the Lord. Thank you, Jesus. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful morning, blessed morning. At naniniwala kami, Panginoon, that you're about to speak to us. Lord, I pray na marinig ka namin, maranasan ka namin, Lord God, at mahawakan ka namin sa oras na to. Speak to your people, whatever your people needs to hear from you. Ikaw po ang magbaba nito dito sa physical, even lahat ng mga nasa online. Walang barrier po. Salamat po. Jesus, be God over our lives today. In Jesus' name, Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. All right. Amen. Ilan po rito masaya? Ilan po rito excited? Amen. Diba, patapos na po ang taon, pero alam natin that the Lord is not yet finished. Amen. God is about to do something great pa rin sa atin. All right. So I have here mga ilang tao po. Okay. And I think some of you kilala nyo po ito. Okay. Unang-una po, I want you to look at this picture. This is Muhammad Ali. Okay, one of the legend pagdating sa boxing. At ang sabi niya po, I am the greatest. I said that even before I knew I was. Okay? Si Kanye West naman po, okay, isa pong musician and producer, ang sabi niya, I am the greatest human artist of all time. Okay? Conor McGregor says, okay, he is an MMA fighter, I am the greatest of all time. I'm the king. All right. LeBron James, an NBA player, okay, sinabi niya po ito, I feel confident because I'm the best player in the whole world. So makikita niyo itong mga tao na to, they are boasting about their strengths, about their, achievements and their greatness. But how about you? What are you most proud about? Okay. Ano yung bagay na meron ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo na meron ka ngayon? Alright? Kung yung mga nauna na banggit, and in fact, ang dami pang iba, they are, they are proud about their achievements. They're proud about their strength. They're proud about something that they are good at. How about you? Ano yung pinagmamalaki mo na meron ka ngayon? Alright? 16 years old, sumasahod ng, 16, okay? Di ba? 20 years old, sumasahod ng, ano yung pinagmamalaki mo? You know what? People love to boast about their strengths, about their achievements, about their wealth. Kaya nga pumatok ang mga social media platforms like FB, Instagram, Threads. Because there, people can share and boast their accomplishments, their achievements, their wealth, their possessions, their success. And honestly, wala namang masama. Hindi naman masama ipagmalaki yung strength mo. At dapat nga, maging proud ka sa kalakasan o bagay na magaling ka. Tama ba yon? Okay. But do you know that in the Bible, there is one person who has a lot to boast about? Meron isang tao sa Bible na ang dami-dami niyang pwedeng may pagmalaki sa buhay. He has a lot of strengths. In fact, he has a huge records and compilations of accomplishments and achievements. Ang dami. Hindi mo mabibilang. But instead, he chose to boast not on his strengths, not on his achievements, but all the more, he boasted about his weaknesses. Bago yun. Okay? So para makita po natin yan, we will go through 2 Corinthians 12, 9 to 10. Okay? We're talking about Paul. Okay? At ang sabi ni Pablo, verse 9 po, but he said to me, my grace is sufficient. Ilan dito naniniwala na yung grace ni Lord sa buhay niya sapat? Alright? Diba? Yung grace ni Lord sa buhay mo sapat.
Kahit ano pang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Sabi ni Pablo, for my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Tanong ko po, church, kita mo ba yung kapangyarihan ni Lord sa panahon na mahina ka? O lagi na lang yung kahinaan mo nakikita mo? Nakikita mo ba o pinalalabas mo ba o lumalabas ba ang kapangyarihan ni Lord sa panahon na ikaw ay nahihirapan sa buhay? Kaya nga sabi ni Pablo, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Grabe. Sabi niya, kaya nga kung meron ako ipagmamalaki sa buhay, actually, pagmamalaki ko yung mga kahinaan ko. So that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Palakpakan natin ang salita ni Lord. This very morning, we'll be talking about grace over weakness. Okay? Tinan mo nga yung katabi mo. Ano kaya sa tingin mo ang kahinaan niya? Okay? Alright? Ano nga natin para may nagko-construction sa likod natin. Diba? Okay? So, yun. Diba? So, you know what? When I say weakness, it's not about, it's hindi lang siya tungkol sa limitasyon mo at kahinaan mo. Weaknesses here, it refers to your struggles, to your problems. Okay? Wala naman actually matinong tao wala namang matinong tao na ang kanyang ipagmamalaki sa buhay ay ang kanyang weaknesses, ang kanyang struggles, ang kanyang pains, ang kanyang troubles and problems. Nakita ka na ba ng tao na pinagmamalaki niya? Uy, grabe, pinagmamalaki ko, tindi ng problema ko ngayon. Hello? Pinagmamalaki ko nga pala, by the way, ang laki-laki po ng utang ko ngayon. Tama? Hello? Diba? Walang tao, matinong tao na ipagmamalaki niya, okay, kung ano man yung hirap, gulo at pangit na nangyayari sa buhay niya. But you know what? Apostle Paul, gaya ng binasa natin kanina sa Bible, sa in verse 9, okay, hanggang verse 10, he delighted all the more in his weaknesses. How can that be? Paano yun? Paano nangyari yun? Okay, so let's know what is this weakness that Paul is talking about. Okay, para maintindihan po natin yan, aakyat tayo ng basa, okay, kunin natin yung context, aangat tayo ng verse 1. So, 2 Corinthians chapter 2, verses 1 to 8. Sabi dito, I must go on boasting, although there's nothing to be gained. I will go on to visions and revelations. Verse 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Wow, grabe. Okay, swerte naman. Sabi niya, meron akong tao na kilala 14 years ago na dinala ni Lord sa ikatlong langit. Meron ba rito gusto na makarating? Okay, anointed ako sa ganyang prayer. Okay, baka mamaya ba nag-altar call kayo, pwede na? Alright? Diba? So, meron daw siyang kilala 14 years ago na dinala ni Lord in the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Whether ito daw ay physical, literal, or pwedeng vision, hindi daw niya alam. Si Lord na nakakaalam. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Grabe yung nangyari kay Pablo. Can you imagine yung isang bagay na pwedeng marating lang ng isang tao pag kinuha na ni Lord at dinala na sa kaharian ng Diyos, ay advance, pinasilip, pinakita, pinaranas na ng Diyos kay Pablo yung langit. Okay? God already allowed Paul to taste and experience to see what heaven is like, what paradise is like. Okay, after the fall. Kasi iba yung paradise nung panahon nila Eva, nila Adan, but this is a great paradise. Okay? So, ang sabi niya, sobrang ganda na hindi ko pwedeng ikwento, hindi ko pwedeng isulat because nung pinakita ng Lord kay John the Beloved, yung heaven, may part doon, pinasulat sa Revelation. Pero ito hindi pinasulat ni Lord. Okay, meaning, isang bagay lang ito na makikita dapat ng isang tao na doon na mismo titira at pupunta na ron. Okay? So, tuloy tayo. Sabi ni Pablo, I will boast about a man like that, but I will not boast about myself, except about my weaknesses. Even if I should choose to boast, I would not be a fool. I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think of me that is warranted but by what I do or say.
or because of this surpassingly great revelation. Therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in the flesh. Okay? Thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Okay? So, as doon na sumunod, okay, yung sinabi ni Pablo, di ba, that my grace is sufficient, sabi ni Lord sa kanya. So, lumalabas that the weakness that Apostle Paul is referring here, yung currently na weakness niya ay sinasabi yung thorn in the flesh. Okay? Ano po pinakamatinding problema na pinagdadaanan mo ngayon? Anong pinakamasakit, pinaka-stressful na bagay na nangyari sa'yo recently? Okay? Excuse me, you know what? Sabi ni Pablo, he had a thorn. He is currently in a thorn in the flesh noong time na yan. You know what? By the name itself, hindi talaga to maganda. Okay, bakit? It's a thorn. Okay? Thorn. Okay, alam niyo yung thorn? Okay, isang bagay na matulis. Alright? Hindi siya maganda, kundi sobrang sakit na bagay na currently at the moment pinagdadaanan ni Paul. Wala namang thorn na masakit. Karayom nga lang, matusok ka. Yung iba nga hysterical, parang gusto na magpa-ER. Tama, masalubsob ka nga lang, masakit na. Paano pa kaya yung matusok ka pa? Tama? Hello? Okay? Yung asarin ka nga lang at bad tripin ka nga lang, sabihan ka nga lang ng pangit, masakit na eh. Emotional damage na eh. Sabihan ka nga lang ng mataba, emotional damage na yun. Tama? So hindi ko kayo sasabihin mataba. Hindi ko sasabihin talaga yan, promise, kahit kailan. Hindi ko sasabihin mataba ka na. Okay? Huwag natin sasabihin na mataba ka. Ha? Alright? So yan. So walang thorn na masakit. Walang thorn na hindi masakit. At ito pa matindi. Alright? Diba? Even Paul said that this thorn in the flesh actually was a messenger of Satan. Wow. Okay? Nakasalubong mo na ba yung messenger ni Satanas? Okay, nakita mo na ba yung messenger ni Satanas? Meron ka bang ganun? Sabi ni Pablo, currently, gano'ng katindi yung weakness? Yung weakness niya referring to the thorn in the flesh. Gano'ng katindi yung thorn in the flesh? It was a messenger of Satan. At ano purpose? Definitely, wala namang ibang purpose ang demonyo, kundi manakit, magpahirap. The purpose is to torment me. Alright, I don't know anong torture, anong klaseng tormenting ang nangyayari at nararanasan mo ngayon. Paul didn't disclose actually the details about the specifics of this thorn. Hindi niya sinabi kung ano yung specific itong thorn na to. Sabi ng mga historians, according to theories, pwedeng iba-iba. Pwedeng physical, literal na sakit. Pwedeng emotional, pwedeng spiritual. According to some popular theories, this could be temptation. Isang matinding temptation. Pwede rin naman ay chronic eye problem. Isang malalang problema sa mata ni Pablo. Okay, pwede rin namang malaria, pwede rin migraine. It could be possibly epilepsy. Or pwede rin a speech disability. Or pwede nga actually na yung thorn in the flesh na sinasabi dito ni Pablo ay isang tao na nagngangalang Alexander the Coppersmith na nagbigay kay Pablo ng matinding sakit sa puso at sakit sa ulo. Okay, na kanya mismong sinulat din. Nilagay niya sa kanyang letter kay Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 14. Ang sabi niya dito, Alexander the metal worker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Okay? So, ibig sabihin, so walang matibay o concrete na sagot kung ano yung thorn in the flesh na sinasabi dito ni Paul. Okay, pwedeng literal pain, pwedeng emotional pain, pwedeng spiritual struggle, pwedeng matinding stress sa isa or iilang tao, o I don't know, basta sinasabi lang niya, meron akong thorn in the flesh and that is my weakness right now. Meron akong matinding problema ngayon. Meron akong pinakamasakit na pinagdadaanan ko ngayon. Hello, andiyan pa po ba kayo? And we know na sobrang sakit at sobrang hirap at sobrang bigat at sobrang tindi ng pinagdadaanan ni Paul. Bakit? Sabi ng Bible, verse 8, he prayed to the Lord 3 times to take it away. 3 beses na paulit-ulit iniyak ni Paul kay Lord, Lord, tanggalin mo to. We know that Paul, okay, is the type that we know that Paul is not the type that will pray to God to take away a pain. Hindi siya yung klase ng disciple na pag nasaktan, hihingiin niya kay Lord na tanggalin mo to. We know that Paul is the type that is very enduring. Hindi to nagrereklamo.
Si Paul ay isang klase ng tao, di ba, na hanggat kaya niya, hindi niya iniiyak kay Lord. Alam niya, naiintindihan niya yung level ng suffering na kailangan niyang pagdaanan. But to the point na umabot si Pablo na sabi niya, Lord, tanggalin mo tong pain na to, ay hindi yan normal. Mabigat yan. Matindi yan. Hindi yan ordinaryo. Sobrang tindi yan. Yung ipag-pray mo na hingiin mo ng isa, okay, at walang sagot si Lord, titigil na si Paul dyan eh. Pero para hingiin ni Paul ng pangalawa, para hingiin ni Paul ng ikatlo, matindi talaga to. Andiyan pa ba kayo? But amazingly, God did not answer Paul's prayer. Okay? In fact, instead, hindi sinagot ni Lord si Paul, okay, na ang panalangin ni Paul ay, Lord, tanggalin mo tong pahirap sa katawan ko ngayon. Tanggalin mo tong pahirap sa buhay ko ngayon. Tanggalin mo tong pasakit at bigat na pinagdadaanan ko ngayon. Instead, in verse 9, sumagot si Lord kay Pablo, but he said to me, ang sagot lang daw ni Lord sa panalangin ni Paul na, Lord, tanggalin mo to, he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Hello? Dalawang bagay po, makikita po natin dito na napaka-importante. Number one, God's grace is sufficient in times of our weaknesses. Amen. Ilan dito naniniwala at naiintindihan mo talaga na may sapat na biyaya si Lord sa bawat araw na problema pagdadaanan mo? Amen. Do you really understand, okay, that there is enough grace, okay, there is enough grace of God for us in our daily struggles, in our daily battles. Sapat ang biyaya ni Lord, hindi nauubos, not just because dumaan ka last month, dumaan ka last year sa pinakamabigat, pinakamasakit, pinakamatindi, pinakanakakaiyak, pinakanakakadurog ng puso, pinakanakakabasag bungo na problema at stress. Ibig sabihin nun, ay alam mo yon, naubos na yung grace ni Lord sa buhay mo. Mama, sagot ni Lord, nak, gano'ng makabigat, gano'ng makatindi, even if you think that what you are experiencing right now is a literal thorn, even if you think that the problem, the thorn that you are going through right now is in fact a messenger of Satan. Grabe yun. Okay? Even if you think, iba na yung problema pinagdadaanan mo ngayon, okay, isang bagay na nagtutorment, kasi ang mga ginamit na word ay highfalutin na eh. Okay, thorn in the flesh. Sana sinabi na lang niya, I have a problem. Pero sinabi niya, I have a thorn in the flesh. Eh si Pablo ay isang klase ng disciple na hindi OA. Hindi siya OA. Pag hindi problema niya, hindi niya po problemahin. Hello, may kausap pa ba ako dito? Okay? Hello? Ang mga ginamit ni Pablo, thorn in the flesh, messenger of Satan. Para sabihin mo na yung problema mo na pinagdadaanan mo ay messenger ni Satan. Hindi yan problema lang na maliit. Tama? Hello? It's not just an ordinary, alam mo yun, now, I'm not saying na maliit yung problema nyo lahat. But what I'm saying is I'm highlighting, di ba, what Paul really is experiencing at the moment ng time na to. Amen, nandiyan pa ba kayo? Kaya lang ang tanong, of all people in the world, of all the disciples that follows Jesus, talagang si Apostle Paul ang napiling bigyan ng thorn in the flesh. Hello? Bakit? Dapat nga reward ang ibigay kay Paul. Dapat nga recognition and appreciation ang bigay sa kanya. Kung meron mang dapat na exempted na makaranas ng ganitong klase, di ba na dapat tinanggap mo si Lord, gaganda buhay mo, dapat tinanggap mo si Lord, nakilala mo si Lord, your life will be easy, your life will be comfortable. Bakit? Grabe maglingkod eh. Kung meron mang dapat hindi makaranas at dapat exempted sa thorn in the flesh, na dapat, Lord, di ako dumadaan sa ganito eh. Ba't ko nararanasan to? Bakit ako may messenger of Satan? Bakit ako may thorn in the flesh? Andiyan pa ba kayo? Ang dami ba naman na nagawa ni Paul para kay Lord? At ang dami din naman na nagawa ni Pablo for the kingdom of God. But he was not exempted. Amen? Hello? Kaya kung feeling mo ngayon, di ba, na servant ka ni Lord and you are not, di ka dapat dumadanas ng ganyan. I think, okay, balikan mo uli si Pablo. Tama? Check natin. Diba? Hindi ko alam kung ano yung bagay na tumatakbo sa isipan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung weakness na meron ka ngayon. Anong struggle, anong pain, anong persecution, anong trials, anong testing, anong hardship, at anong level meron yan. And maybe baka ang feeling mo, unfair ka Lord, naglilingkod ako, bakit ako dumadanas nito? Hello, si Pablo, pambihira, hindi problema. Torment. Okay, hindi pagsubok. Okay, messenger of Satan.
And, and andyan ba kayo? This shows that no one is exempted. This shows that any follower of Jesus can have a thorn in the flesh at any given time. Now, what is really the purpose behind this thorn in the flesh? Talaga bang ang goal ng thorn in the flesh ay pahirapan lang si Paul? Bakit kailangan padala ng thorn in the flesh ng messenger of Satan si Pablo? Okay. Ang sagot, actually, galing din naman kay Paul. In verse 7, ang sabi po ni Paul, galing mismo sa bibig niya, or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from being conceited. Okay? Conceited means mayabang, arrogante, hambog, mapagmataas. Sabi ni Pablo, dahil antindi kasi nung naranasan niya eh. Hello? Tama? Can you imagine he was brought by God to the third heaven? Pinaranas sa kanya ng Diyos ang isang bagay na hindi dapat pang maranasan, makita, tama, at mapuntahan ng isang tao na buhay pa. Dapat yun ay mararating lang ng isang tao kapag tapos na ang lahat, hinusgahan ni Lord ang mundo at kinuha na lahat at sama-sama nang dadali ni Lord at ipapasok sa kaharian niya ang mga tao. Okay, this was supposed to be experienced by Paul. Ano pa after pa ng fulfillment ng revelations, after ng end of the world. Pero inuna na siya ni Lord, pinaranas doon. Okay? Kaya nga pagbaba, ang sabi ni Paul, para hindi ako magmayabang. Okay? Yung nararanasan kong problema ngayon, okay, ang purpose nito ay para pigilan akong wag magmayabang in order to keep me from being conceited. Apostle Paul clearly understood the very purpose of God, sending him a thorn in the flesh. Not really to torment him, but actually to prevent him from being conceited. Yung Greek word po ng conceited is hyperairomai. Nang ibig sabihin po niyan, to raise oneself over or to become haughty. Maging mayabang, maging mapagmataas. Si Paul yayabang. Okay? Si Pablo, lalaki ulo, hindi, never. Okay, well, sa context natin, sa paningin mo, oo, pero God knows everything. Alam ni Lord yung future. Kasi kung hindi yayabang si Pablo, pagbaba niya ng langit, okay, after iparanas si Lord sa kanya, ang pinakamagandang bagay na pwedeng maranasan ng tao dapat, okay, hindi siya inalaw ni Lord na makaranas ng thorn in the flesh. Pero inalaw ni Lord. Bakit? Kasi alam ni Lord, kung walang thorn in the flesh, yayabang si Pablo. Amen. Kaya alam mo, totoo lang, yung bagay na meron ka ngayon, akala mo pahirap sa buhay mo yan, pero hindi mo alam, proteksyon ng Diyos sa iyan. Okay? The thorn in the flesh was not actually for the goal of tormenting Paul. Actually, it was for protecting Paul. Okay? Diba? Kaya ka may problema ngayon, hindi dahil pinahihirapan ka ngayon. Diba? Mali lang ang interpretation mo sa mga bagay na nakaka-stress sa iyo ngayon. Mali lang ang interpretation mo sa mga bagay na nakakasakit sa iyo ngayon. Kasi ang akala mo, pahirap yan sa iyo, pero hindi mo alam, may bagay ka na hindi mo nakikita na pwedeng mangyari sa iyo o pwede mong magawa o isang bagay na kasisira ng buhay mo. At dahil doon, pinipigilan ka ni Lord, kaya may thorn in the flesh sa harapan mo ngayon. Amen? Thorn in the flesh was actually a form of God's grace. Grace pala yon. Sabi ni sabi ni Paul, Lord, tanggalin mo na to. Sabi ni Lord sa kanya, hindi, grace ko yan. For my grace is sufficient. Lord, asan ang grace mo dito? Puro problema to. Hello? Asan ang grace mo dito? Puro sakit ito. Natutusok yung buhay ko. Amen? Hello? But you know what? Okay? Hindi mo lang alam. Kasi yung akala mong pahirap sa harapan mo, okay, ay protection, pag-iingat ng Diyos sa iyo. If not for the thorn in the flesh, Paul would not have been finished his mission. Kung wala yung thorn in the flesh, hindi matatapos ni Paul yung mission niya. Kung wala yung thorn in the flesh, hindi niya magagawa ang calling ng Diyos sa buhay niya. Kung wala yung thorn in the flesh, Paul would not become the Paul that we know right now. Okay? Tingnan nyo ito mabuti. Grabe po ito. In verse 2, sabi mismo ni Paul, I know a man, sige po, may verse tayo dyan. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Okay? So ano ibig sabihin? Okay? Para lang po maintindihan nyo po, okay, kung paano paano ginamit ni Lord yung thorn para ingatan si Pablo at ang calling niya at ang ministry niya.
Yung 2 Corinthians po was written around 55 to 57 AD. Okay? So, sinulat po itong 2 Corinthians, letter to ni Paul, around 55 to 57 AD. Ang sabi niya po dito, nung time na to, okay, nagpe-present si Pablo ng isang tao 14 years ago. Okay, definitely si Paul yan because yung details, sobrang detailed. Okay? Diba? So sabi niya, ako ay dinala ni Lord 14 years ago. So backtrack tayo, 14 years ago, that would be around 41 to 43 AD. Okay, kasi nga ito ay present, 55 to 57 AD. Nakakasunod po kayo? So 55 to 57 AD, minus mo lang ng 14. Okay, lalabas yan around nasa 41 to 42. Pag tinrace nyo po historically, 41 to 43 AD, hindi pa nag-i-start si Paul ng first missionary journey niya. Hindi pa nagmi-mission si Paul. Hello? Andiyan pa ba kayo? Kung wala yung thorn in the flesh, yumabang si Pablo, baka hindi na siya nagamit ni Lord for first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Hindi niya tinamaan ang calling ni Lord sa buhay niya. Hindi niya natapos ang mission ni Lord sa buhay niya. Yung akala mong thorn sa buhay mo, pahirap sa'yo. Gusto ko malaman mo, protection niya ng Diyos sa'yo para hindi masira buhay mo, para hindi masira calling mo, para mapagpatuloy mo yung bagay na nilagay ni Lord sa buhay mo. Amen. Iniingatan ka ni Lord. Akala mo lang nakaka-stress, pero hindi. Inaayos ni Lord yung puso mo, yung buhay mo. Diyan sa mga bagay na nagkukos ng stress sa'yo. Kailangan mo lang siya maintindihan. Blessings are not just the good things that we receive and experience from God. Yung pagpapala ay hindi parati lang magagandang bagay na tinatanggap mo kay Lord. Ang pagpapala ay hindi lang lagi in a form of success. Ang pagpapala ay hindi lang in a form of money, in a form of promotion. Ang pagpapala ay hindi lang lagi in a form of victory. Ang pagpapala ni Lord ay pwedeng in a form din of a problem, problema, pasakit, pagsubok, temptation, persecution sa buhay mo na pinipigilan kang maging masama, na pinipigilan kang yumabang, na pinipigilan kang masira yung buhay mo, yung karakter mo. Hindi mo alam na yung suffering na pinagdadaanan mo ay paraan ng Diyos upang proteksyonan ka laban sa sarili mo. Amen? Hello, PowerPoint po. Thorn in the flesh is a way of God of protecting God's calling in your life. Amen? Hello? Alam mo, minsan gagamitin ng Diyos ang plano ni Satan. Nasaktan ka, hindi para pahirapan ka, kundi para ipakita sa iyo na kailangan na araw-araw kailangan mo siya. Amen? Hello? Thorn in the flesh is a way of God of humiliating and humbling Paul. O nakarating ka na sa langit, don't think yourself above anyone else. Nakarating ka na sa langit, don't think of yourself highly than you ought to be. Hindi porket dinala na kita dyan, hindi porket ganyan nakalaki ministry mo, hindi porket ganyan nakalaki success mo, hindi porket ganyan nakalaki kinikita mo, hindi porket ganyan nakarami ang alam mo, hindi porket ganyan ka nakagaling, hindi porket ganyan karami na yung mga achievements mo, ibig sabihin yan, mas magaling ka na sa iba, mas mataas ka na sa iba. Hindi ibig sabihin yan na hindi ka na magpapakorek, hindi ka na magpapaturo, hindi ibig sabihin yan na alam mo na lahat. Thorn in the flesh is a way of God, okay, of telling us, kailangan mo pa rin ako araw-araw. Amen. PowerPoint po, hindi lahat ng thorns ay masama. Okay? May mga thorns na pinapadala ang Diyos, hindi para saktan ka, kundi para gisingin ka at ipaalala sa iyo na hindi mo kayang mag-isa at lagi kailangan mo siya. Amen. We need God. We need the Lord. Even if Paul was already brought by God to the third heaven, the Lord is telling him na kailangan mo pa rin ako. Still need me. At kahit pa feeling mo nasa langit ka na ngayon, nasa cloud ka na, nasa alapaap ka na ng tagumpay, nasa alapaap ka na ng pinakatuktok, pwedeng you are at the peak of your life, of your success, but yet still, kailangan mo pa rin si Lord. At kung walang thorn in the flesh, gusto ko malaman mo, babagsak ka na. Kung walang thorn in the flesh, gusto ko malaman mo, hihina ka na. Hihinto ka na. Magigiba na yung mga bagay na tinayo mo at tinayo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hello? Diyan pa ba kayo? Yung thorn in the flesh actually solidify, pinatibay neto yung calling at purpose at mission ni Paul. Yung thorn mo, gusto ko malaman mo, hindi yan sagabal at pahirap sa mission mo. In fact,
reinforcement, pampatibay yan ng Lord sa calling at mission mo. That is why God did not answer Paul's prayer. Kung sinagot ni Lord yung panalangin ni Paul na, Lord, tanggalin mo to, pati si Paul tanggal na rin ngayon sa pinag-uusapan natin. Kung lahat ng panalangin mo, every time nasasaktan, nahihirapan ka, umiiyak ka, ay sinagot ni Lord, gusto ko malaman mo, wala ka na dito ngayon. Dahil wala na nagpapahirap sa'yo, na nagpapaalala sa'yo na kailangan mo ng Diyos. Hello? Instead, God made Paul realize and understood that these thorns in the flesh is actually God's grace. Grace ni Lord. So next time, or every time you are going through something na akala mo o kaya feeling mo sobrang sakit, you look at it as the grace of God. Pwede namang hayaan at pabayaan na lang ng Diyos si Pablo na yumabang. Kung sige, bahala ka na lang sa buhay mo. Diba? Pwede ka naman pabayaan na ni Lord eh. Pwede naman pabayaan na lang ni Lord si Pablo. The goal of the Lord is not just to please and make us happy. The goal of the Lord is not just to please us and make us happy. The ultimate goal of the Lord is to transform us. Kaya nga, kahit paalam ng Diyos, masasaktan ka. Pero ang resulta naman, mababago ka, hindi ka aalisin ng Panginoon sa sitwasyon na yun. Amen? Hello? Pain is not always bad. Pain is not always bad. In fact, okay, yung magagandang bagay pa nga ang mas madalas na sumisira sa buhay ng tao. At yung masasakit na bagay, yun pa nga actually ang nagpapatibay, nag-aayos at nagpapaganda sa buhay ng tao. Amen? Kaya nga sabi ni Lord kay Paul, my grace is sufficient for you. You know what? I don't know kung ano yung thorn in the flesh mo ngayon, kung ano yung stress mo ngayon, ano yung pahirap na pinagdadaanan mo ngayon. But I want to tell you, the Lord is telling you na, okay, kung hindi ka inaalis ng Diyos at matagal mo nang pinagpipray na alisin yan, pero hindi ka inaalis ng Diyos, isa lang ibig sabihin yan. Okay? Grasya ni Lord sa buhay mo yan at sasamahan ka ng Diyos sa kalagitnaan yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2 and the last. Okay, ano makikita natin? That God's power is perfectly made in times of weaknesses. God's power is perfectly made. Sabi ni Lord, for my grace is sufficient for you. For my power, yung kapangyarihan ko actually is made perfect, ginawa perfectly. Yung kapangyarihan ko ay pinattern, okay, sa kahinaan. You know what? I realize that we don't really understand God's power. The only thing that we understand about God's power is that God's power can take away our problems, can take away our sicknesses, can take away our struggles, can take away our pains, our troubles. Yun lang ang naiintindihan natin. Kaya nga, the only thing that we asking from God, every time may problem, Lord, tanggalin mo to. Kasi ang pagkakaintindi lang natin sa power, ay power para alisin tayo sa miserableng sitwasyon. Alisin tayo sa bagay na nagpapahirap sa atin. Yun lang ang naiintindihan natin. Kaya nga, whenever hindi sinasagot ni Lord yung panalangin natin, nagtatampo tayo. Bakit? Kasi ang alam mo, alam ko naman kaya mo, Lord, ba't hindi mo tinatanggal? Yun na nga kaya niyang tanggalin, pero ba't hindi niya tinatanggal? Meaning, hindi yun ang kalooban niya. Amen? Hello, but what we don't understand is that God's power is not just about taking away all that troubles us. God's power is not just about taking away all that made us suffer. God's power is not just about taking away lahat na nagpapahirap, nagkukos ng pain, nagdadala ng stress at anxiety sa buhay natin. God's power ay tungkol din sa pagsama sa atin habang tayo ay nasa loob ng mga bagay na pinoproblema, habang tayo ay nasa gitna ng matinding pain, habang tayo ay nasa gitna ng matinding bagay na nagdadala ng bigat, pahirap, pasakit, stress sa buhay natin. Amen? God's power is made perfect in weakness. Doesn't mean that always and immediately the Lord will take away our problems. Amen? Doesn't mean that immediately God will take away all our pains, all our sicknesses, all our hardships. God's power is made perfect in weakness can also mean that God can empower you while you are going through the pain. Amen? Yung power ni Lord ay kayang magtanggal ng problema, pero yung power din ni Lord ay kayang sumama sa iyo habang nasa gitna ka ng problema. Either God will take away the storm or God will go with you through the storm.
Amen. Both yon power ni Lord. Both yon grace yun ni Lord sa buhay mo. Grasya ni Lord na may masakit, mahirap na nangyayari sa buhay mo na inalis niya. Grace yon. Pero grace din ni Lord yung hindi inalis yung masakit at mabigat na pinagdadaanan mo kasi may lesson si Lord para doon. Instead, sasamahan ka ni Lord habang nasa gitna ka noon. Amen. Tandaan mo mabuti that the goal of the Lord ay hindi lang pagaanin. Okay? At gawing komportable ang buhay natin. The goal of the Lord also is patibayin ang buhay natin. Amen? Hello? God's power is not always about making our lives easy and comfortable. Kasi yun lang ang lagi habol ng marami. Comfortable and easy life. That's not how God meant it to be. God's power is not about always making our lives easy and comfortable. Kaya kapag nagkakaproblema at hindi na komportable ang buhay, nagtatampo kay Lord. Nagko-question kay Lord. Bakit? Kasi nga, ang understanding mo, dapat ang buhay komportable lang. Dapat ang buhay ay madali lang. Dapat walang stress. Di yan totoo. God's power is about making our lives stronger in times of weaknesses, in times of challenges, in times of trials and testing. Kaya nga po yung word na perfect dun sa binanggit ni Lord kay Pablo, for my power is made perfect in weakness. Yung word na perfect sa PowerPoint po natin in Greek is teleitai, which actually is the same root word that Christ used when He is at the cross, tetelestai. Okay, na ang ibig sabihin, it is finished. It is accomplished. Alright? Diba, nung sinabi ni Lord kay Pablo, for my power is made perfect. Okay? In weakness. Parehas yun. Nung sinabi ni Christ na nasa cross, it is finished. Meaning our weaknesses, our thorn in the flesh, our sufferings, our pains are not our limitations. Meaning, kapag meron kang thorn in the flesh, even if you have thorn in the flesh, even if there are things that causes pains in your life right now, even if there are thorns that brings troubles in our hearts, in our minds, still God's power is able to empower us to complete and finish our goal, our calling and purpose in life. Hindi ibig sabihin na kapag may thorn in the flesh ka, naku, hindi ko na magagawa, may problema ako, hindi ko na mapagpapatuloy yung pinagagawa ni Lord. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay. Ang hirap kasi kailangan ko ng bitawan yung pagsunod ko kay Lord. No. Our weaknesses are not our failures, but they are opportunities for God's power to be shown. Amen? Hello? Sinasabi lang dito, habang nasa gitna ka ng thorn in the flesh mo, kaya mo pa ring tapusin yung mga bagay na inumpisahan ng Diyos sa iyo. Kung paano tinapos ni Jesus, okay, yung cross sa gitna ng mahirap na sitwasyon, kaya mo pa rin because the same God, okay, who goes with Him is the same God who will empower you in times of your weaknesses. Amen? That is why, ang sabi ni Pablo, I delight in my weaknesses. Paul rejoices in weakness, not because he enjoyed them. Sinong tao ang mag-i-enjoy sa pain? Sinong tao nag-i-enjoy sa gitna ng problema? Sinong tao nag-i-enjoy sa gitna ng matinding pagsubok? No, walang tao nag-i-enjoy. Hindi ibig sabihin na sinabi ni Pablo, I delighted in my weaknesses. Hindi niya sinasabi na, Lord, sige pa, buong buhay ko, puro problema na lang. Hindi yun ang sinasabi ni Paul. Paul delighted in his weaknesses, not because he enjoyed them, but because Paul knows that those weaknesses revealed God's power in his life. Amen? Na sinasabi niya na, Lord, ang saya ko kapag may problema ako, hindi dahil gusto ko yung problema, kundi dahil alam ko mula sa mga problema na yan, lalabas ang kapangyarihan mo. Amen? PowerPoint po, in times of our weaknesses, God's power is revealed. Amen? From this day on, you look at your struggles, you look at your problem, you look at your need, you look at your sicknesses, you look at every thorn that is, alam mo, tumutusok sa buhay mo ngayon as an opportunity for God's power to be revealed in your life. God's power is revealed in David. Bakit? May Goliath, may King Saul, may Philistines.
God's power is revealed in Moses. Bakit? Because there's Pharaoh. There is Egyptians. God's power is revealed in Gideon. Bakit? Merong hundreds of thousands of Midianites. God's power is revealed in Elijah. Bakit? There are 450 false prophets. God's power is revealed in wedding in Cana. Bakit? Because there is a great need. May problema. God's power is revealed in the life of Bartimaeus, in the life of the bleeding woman, in the life of Jairus, the life of royal official, the life of centurion. Bakit? Kasi may need ng miracle. Every time may need, every time may weaknesses, every time may problem, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hello? Kaya alam mo, gusto ko malaman mo that your problem right now actually can be, an open door for God's power to be revealed in your life. Amen? PowerPoint po, ang pinakamatinding kapangyarihan ng Diyos ay lumalabas sa panahon ng pinakamatinding pangangailangan. Amen? Hello? Hindi mo alam na yung problema mo, baka yung problema mo actually ay pintuan ng Diyos. Para sagutin talaga yung matindi mong panalangin. David would not become a king kung walang Goliath, kung walang King Saul, kung walang Philistines. Joseph will not be promoted in Egypt kung walang suffering siyang pinagdaanan. Nandiyan ba kayo? Hello? Akala mo lang torn talaga at pahirap sa buhay mo yung pinagdadaanan mo ngayon. Hindi mo alam, grace siya ni Lord sa'yo. Pintuan niya ng Lord sa'yo. Carrier yan ng Diyos sa buhay mo para dalin ka niya sa pinakamatinding plano niya sa buhay mo. Amen? God already provided the solution to every man's weaknesses. And the answer to man's weaknesses is humble and faithful reliance upon God's power. Amen. Dumipende ka. Okay? In times of your weaknesses, don't highlight your weakness. Huwag ka maghanap ng kahinaan kasi lalo ka manghihina. In times of your weaknesses, hanapin mo yung kalakasan ng Diyos sa buhay mo. Ang sagot sa kahinaan ng tao ay kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hello? Andiyan ba kayo? PowerPoint po. It's not our weaknesses that makes us weak. It's our inability to rely and depend on God's power in times of weakness that makes us weak. Amen. Hindi ka mahina dahil may kahinaan ka. Hindi ka mahina dahil may problema ka. Hindi ka mahina dahil may pangangailangan ka. Hindi ka mahina dahil mahina ka. Kaya ka mahina kasi hindi ka dumedepende at sumasandal sa kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng panghihina mo. Amen? David was weak, but God made him strong because he relied on God. Moses was weak, but God made him strong because he relied on God. Gideon was weak, but God made him strong because he relied on God. Paul was weak, but God made him strong because he relied on God. Hello? Are you weak? Di ka mahina. Okay? Kulang ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hello? Stop highlighting, stop focusing, stop boasting about your strength. Alam ko magaling ka. Alam ko, may kaya kang gawin, pero gusto ko malaman mo, mas marami at mas malaki ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung depende at sasandal ka sa kalakasan at kapangyarihan niya. Amen? Do you want to be strong? Do you believe that God can turn your weakness into strength? Do you believe that God can turn your failure into victory? Diba? Dito po ako mag-end. Meron po tayong 3 practical points. Ano po makikita natin? Okay, number 1, God can use a messenger of Satan to strengthen the messenger of God. Amen. Hello. Yung plano ng demonyo yung plano ni Satan kay Pablo, ay ginamit ng Diyos. Yung plano ni Satan na saktan at pahirapan, pahinain si Pablo ay ginamit ng Diyos para lalo siyang palakasin. Amen. God can use the messenger of Satan in your life to strengthen the messenger of God inside of you. To strengthen the messenger of God, and that is you. Ikaw yun. Number 2, God's no to our prayers doesn't always mean rejection, but a redirection. Amen. Yung no ni Lord sa panalangin natin ay hindi parating rejection. Amen. It could be a redirection na sinasabi ni Lord kay Pablo, hindi lang yan ang kaya kong gawin, hindi lang yan ang pamamaraan ko.
if I will not take away whatever is going through you, then isa pang way ko is samahan kita. Hindi kita nire-reject dahil ayoko kitang sagutin. Diba? Nire-reject ko yung panalangin mo na tanggalin yung pain because gusto kong sumama sa gitna ng pain mo. Gusto kong sumama sa gitna ng laban mo at kasama dalawa tayong ipanalo yung pinagdadaanan mo. Amen. And last, number 3, God is using our weaknesses to empower us and makes us an effective witnesses. Amen. Hello. Yung kahinaan mo, okay, ay ginagamit ng Diyos to empower us. Okay, to highlight the power of God and to make us realize na hindi ka ang magaling, kundi siya. Hindi ka ang malakas, kundi siya. At kayang-kaya kang gamitin ng Lord sa panahon na mahina ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians 12 verses 9 to 10. Balikan ko lang po ano sabi ni Pablo. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. Verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. And I invite everyone to stand up. Thank you, Jesus. Church, could we close our eyes? Even yung mga nasa online. And let's pray to the Lord. You know what? You may be like Paul right now going through a thorn. Pwede nasa season ka ngayon na ikaw ay tinutusok ng problema, tinutusok ka ng mga bagay na nakaka-stress. Tinutusok ka ngayon ng mga bagay na mabibigat. Sobrang tindi. And you feel like kung hindi aalisin ito ni Lord sa iyo, ay, you know what? Hindi mo nakakayanin. That's the same thing that Paul is experiencing. That's the same thing that Paul is feeling. But the Lord said, away. Instead, alisin. Sabi ni Lord, nak, sapat ang biyaya ko sa iyo. Huwag yung pain ang i-highlight mo. Huwag yung struggle mo ang i-highlight mo. Huwag yung sakit na nararanasan mo ang i-highlight mo. Huwag yung mabigat na sitwasyon na pasan-pasan mo ang i-highlight mo. Right now, start looking in your situation in the light of the grace of God. Natingnan mo na habang ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok, gusto ko malaman mo, may biyaya pa rin si Lord at sapat ang biyaya ni Lord sa buhay mo. Na hindi ka nandyan dahil gusto ka ng Diyos bumagsak. Hindi ka nandyan dahil gusto ka ng Diyos pahirapan. You are there because God is protecting you. You are there because God is strengthening you. You are there because God is forming you and molding you. You are there because God is empowering you. You are there because God is changing you to become God who you wanted to be. Ikaw ay nandyan kasi may plano si Lord. Ikaw ay nandyan kasi gusto ni Lord sa gitna ng kahinaan mo, lumabas ang kapangyarihan niya. So right now, you don't look and you don't focus and you don't highlight in your weakness, but start focusing and highlighting on God's strength. Let God's power rest in your weaknesses. Let God's power rest in your weaknesses. So right now, surrender your weakness to the Lord and ask God, Lord, through this weakness, strengthen me. You may be in the thorn of the flesh. Hindi ko alam kung anong purpose to strengthen you, to protect you. Pero isang bagay lang ang alam ko, God's power is available in you right now. Available si Lord at sinasabi niya, anak, kung hindi kita aalisin sa gitna ng bagyo, sasamahan kita sa gitna ng bagyo. And that is the same. That is the same.
It doesn't matter where you are, as long as God is with you, you are safe. It doesn't matter where you are going through right now, as long as God is with you, you will be victorious. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Humble yourself before the Lord. Humble yourself. Admit, Lord, kailangan pa din kita. Lord, patawarin mo ko kung may torn ako ngayon in the flesh kasi nakita mo yumayabang ako. Nakita mo nagsusulo na naman ako. Nakita mo nakadepende na naman ako sa sarili ko. Patawarin mo ko, Panginoon. Thank you for your grace. Thank you for the thorn in the flesh. Thank you because your power is made perfect in my weakness. Empower your servant, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me from myself. Thank you, Lord, for saving me from my self-centeredness. Pabalik na naman ako sa personal kong agenda. Sarili ko na naman ang Diyos at Panginoon ko. Ako na naman ang nagpapatakbo ng buhay ko, Lord. Thank you for saving and preserving your calling and mission in my life. You know what, church? Your greatest victory will never come out from an easy and comfortable life. Your greatest victory will come out sa pinakamasakit, sa pinakamatinding problema at pagsubok na pinagdadaanan mo na sinabi ni Lord sa iyo, "Nak, I will be with you. Sasamahan kita." So in your torn in the flesh moment right now, I want to tell you, the Lord is telling you, I am going with you. I am fighting with you. I am with you always to the end of the age. Kasama ka ni Lord. Kasama ka ni Lord. You are weak, but our God is strong. We are limited, but our God is unlimited. Our Lord is faithful. He will sustain you. He will protect you. He will empower you. He will heal you. He will bless you. Sasamahan ka ni Lord. So delight in your weaknesses. Delight in your sufferings. Delight in your pain. Delight in your stress. Delight sa kung ano man yung bagay na mabigat sa buhay mo ngayon, because sa pamamagitan ng mga bagay na yan, God's power will be revealed in your life. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Thank you for the word. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, for being conceited, for being haughty, for being arrogant. Lord God, dahil sa mga accomplishments and achievements, dahil sa mga naabot na rating namin at mga nalaman namin, Panginoon, di namin alam na kami pala, Panginoon, ay Lord, nagsasarili at humihiwalay at lumalayo na naman sa iyo. But thank you, Lord. Thank you for the thorn in the flesh. Thank you for protecting us, protecting the calling in us, protecting the purpose in us. Thank you, God, dahil hindi mo kami pinabayaan. Thank you, Lord, dahil hinawakan mo kami. And thank you, Lord God, because sinasamahan at sasamahan mo kami. Thank you for the strength.
Lord, truly your grace is sufficient and your power is perfectly made in our weaknesses. So Lord, we declare, we glory in our weaknesses. For when we are weak, then we are strong. Thank you, Jesus. Salamat po. We will go home strengthened and empowered, knowing sa gitna ng aming kahinaan, ikaw ang kalakasan, ikaw ang kagalakan, ikaw ang kapayapaan ng aming puso. Oh God. We thank you, we love you, we praise you, Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.